Welcome to Donmar TV News Channel. Kinukonsidera ni Pangulong Rodrigo Duterte na makipagpulong sa mga dating presidente ng Pilipinas kaugnay ng West Philippine Sea issues. Kasunod ito ng panukala ni dating Senador Rodolfo Biazon sa Senado na magpasa ng resolusyon upang makapag-convene ang National Security Council dahil sa umano'y confusing stand ng administrasyon sa usapin. Subalit, gate ng palasyo, walang dapat maging pagkalito sa stand ng Duterte government at walang nawalang teritoryo sa West Philippine Sea sa ilalim ng panunungkulan nito. Samantala, pinayuhan naman ng palasyo ang mga Pilipinong mangingisda na ipagpatuloy ang pangingisda sa traditional fishing grounds sa West Philippine Sea at tiniyak na pangangalagaan ang kanilang interes ng Philippine Coast Guard. Nabanggit po sa akin yan ni Presidente, ang problema doon sa National Security Council, wala naman pong nare-resolve doon sa mga pagkakataon na naka-attend siya. So kung kinakailangan, iniisip niya na imbitahin ang mga dating presidente, ilang mga personalidad para magkaroon ng isang pagpupulong, no, to discuss the issue, pero ang tingin po niya, yung mga karanasan nga niya sa National Security Council, walang resolusyon na nangyayari. No? So parang bakit pa? Pwede naman po yan through informal consultations. Well, I may have been a retired public servant, but I have retired as a Filipino citizen. And having been in those places and being involved in those activities relative to the occupation of the West Philippine Sea, in 1968. 1968. And then I got further involved because of my task and my duties as a senator. For example, kanina nadinig ko yung part of the interview by Pinky of Ambassador Austral, Yes. And I am very glad to hear what he said. He said Australia is earmarking about 6 patrol ships or patrol boats to give to the Philippines. Why? Bakit? When I was invited or sent to The Hague, when our top-notch lawyers, legal minds, were presenting our case, I was invited there and I saw observers from different countries. Australia, Indonesia, Thailand, Taiwan, Japan, and etc. And I asked a question from these observers. Sabi ko, bakit kayo nandito? Ito ay kaso ng Pilipinas. Ang sabi nila, interested kami sa inyo, kalalabasan ng inyong kaso dahil pag kayo ay nanalo, panalo rin kami. Yes. So Senator, Senator, it is the prerogative of the President to convene the National Security Council. That is correct. But if it materializes, it is mandatory. Is it mandatory for him to include the Vice President, which means that's Leni Robredo, and possibly past presidents from Ramos, Estrada, Macapagal-Arroyo, and Aquino? Hindi ironclad. Nandoon pa rin yung kanyang prerogative as president. However, the constitutional composition of the National Security Councils include ex-presidents. Okay? Include representatives from both houses of Congress. Ang ibig sabihin yan, nandoon ang opposition, nandoon din ang administration, and we can even invite anyone who we may deem to be necessary in the conduct of the hearing to be held on the ang may baston diyan ang presidente. Now itong ang tanong ang problema. Kaya ako napasugod kahapon sa Senado kasi medyo nataranta ako. Sabi ko, nakukumpuse ako rito. At kung ako ay nakukumpuse, maaaring yung hindi dapat makumpuse ay makumpuse. Halimbawa, sino yan? Halimbawa, policymakers, members of the National Security Council from Congress and the Senate.
Number one. At ang Filipino people, dapat naintindihan ng Filipino people kung ano ginagawa natin doon. Now, ang problema dyan, baka pati yung ating potential na katulong, kagaya nung nadinig kong Australian kanina, na inaano ni Pinky, ano? So, na but Senator, tayo ng... But Senator, would he really want to hear the voices of Vice President Leni Robredo and past presidents when he sort of like validated his stand on the West Philippine Sea by inviting former Senator Juan Ponce Enrile? Yeah. Kaya nga, kung si Juan Ponce Enrile, Senator Enrile, ay kinumbida to something like that, he must include in this consultation all the policymakers, relevant policymakers and program implementors. Nadinig natin ang mga pinagsasabi ni Secretary Lorenzana, Defense, Secretary Locsin, Department of Foreign Affairs. Nadinig natin yan. Ano nangyari? Nadinig natin na kung minsan ay nababago ang pronouncement ng presidente. So ako ay nakukumpiyos. Kung ako ay nakukumpiyos, maaaring yung hindi dapat makumpiyos dito, kagaya ng ating potential allies and friends like the Australians. They are going to help us. Why? Because the world is interested in maintaining law and order in that South Philippine Sea channel. But Senator, can the Senate really encourage and pressure the President to convene the National Security Council? Meron bang makikinig ba yung si Presidente sa mga senador? Baka makikinig lang siya kay Senator Bongo. Ay, why not? Kung si Bongo ang pinaniniwalaan niya. Pero importante na madinig ng iba at madinig din natin yung posisyon ng iba. So that, kasi my purpose of proposing the convening of the National Security Council so that this country can present to the world, can present to the Filipino one clear, united stand of the Filipinos on the issue of the U.S.-Philippine Sea. Kasi itong problema na to kailangan marisolba. This problem is not going to be a problem of the Duterte administration alone. Yung susunod na presidente, problema pa rin niya yan. So wag natin siyang pahinain by confusing the issue. Alright. Ito alam mo, confused ako. Nakukonfuse ba ang ibang Pilipino? Sana hindi. Ano? Lalo na hindi dapat makonfuse program implementors and policy makers. Number one. Number two, we should not confuse our allies and potential. Kasi the United Nations Convention on the Law of the Sea was signed by more than 150 nations. And $5 to $6 trillion worth of trade and commerce passes through that channel. So the world, nakita mo, interesado, pati France, pati lahat na nakikialam So we have to really have one voice, no, Senator? We really have to have one united stand in this West Philippine Sea issue. Nang Malaya, kailan po ang pinaplanong meeting o consultation with former President na nabanggit ninyo? Face-to-face po ba o virtual? At kasama po ba si former President Aquino? Wala pa pong date. Gaya na aking sinabi, the President is considering the idea of an alternative to convening the National Security Council. Pero yun po, still in the process of consideration. Kasi kaya lang naman po naging maingay ito dahil pinasukan ng politika. Pero consistent naman po ang pulisiya ni Presidente Duterte pagdating sa WPS at mukha naman pong gumagana dahil ang China naman po ay rinirespeto ang status quo. Siguro po kung ang tinutukoy ng tanong ninyo ay yung joint exploration, palagay ko pwedeng patungo nga doon para mapakinabangan dahil unang-una mahirapan tayo na suluhin talaga sa ngayong panahon at patunayan sa pamamagitan ng lakas militar na kaya natin protektahan kung sino man ang bibigyan natin ng award.
na mag-explore po doon, mag-exploit ng natural resources sa seabed. So tama, di practical din po yung makipag-usap, tapos siguro sharing, sila ang magbantay. Total, gusto nilang magbantay doon. So maaghati sa porsyento, mas malaki dapat talaga sa Pilipinas. Ipinabatid pa ni Senator Tolentino na may binabalangkas siyang batas na naglalayong baguhin ang baseline ng Pilipinas, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi pati sa tinatawag na Benham o Philippine Rise. Kailangan anyang matukoy ang baseline o boundary ng bansa dahil baka maunahan na naman tayo. Ibabase anya ang baseline sa arbitral ruling ng International Court ukol sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Medyo mahirap nga po yan. Kasi yung sa United Nations Law of the Sea Conference, yung baseline po natin ay doon sa coast. Tapos meron tayong 12 nautical miles na inland water. Tapos another 12 nautical miles, so bali 24 yon, na bahagi ng ating territorial sea. Ilang beses na rin tinalakay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tila kawalan niya ng interes na isulong pa ang arbitral award na nakuha ng Pilipinas noong 2016 sa gitna ng tensyon sa China sa West Philippine Sea. Dito nakasaad ang kawalan ng basihan sa pag-angkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. Isinisi ni Pangulong Duterte sa nakaraang administrasyon ang pagkawala ng Scarborough Shoal dahil sa pag-atras ng mga barko ng Pilipinas sa standoff sa China noong 2012. Pinabulaanan ni dating Senator Antonio Trillanes na nawala na sa kontrol ng Pilipinas ang Scarborough Shoal taliwas sa iginigiit ni Pangulong Duterte. 3 barko yung nandoon. Sinasabi nila, nagko-control. How can 3 Coast Guard ships ng China control Scarborough? Sabi ko, simple lang. Subukan nyo, bakit hindi nagpadala si Duterte dyan ng barko? Hindi tapatan niya, sino ngayon nagko-control dyan? Pwede nilang pasukin yan. Ang daming, kumaga, madidibang ito. Ngunit base sa pag-aaral ni Banlawi, totoo ang sinabi ni Pangulong Duterte na hawak na ng China ang nasabing isla. Tama po na hindi po nawala ang Scarborough Shoal dahil naninindigan tayo na sa atin yan, na bahagi ng ating teritoryo yan, bahagi yan ng ating exclusive economic zone dahil 190 nautical miles lang yan sa pinaka malapit na landmass ng Luzon. Pero yung control po ng Scarborough Shoal ay nawala na po sa atin dahil yan po ay kontrolado na ng China. Pansamantala muna ngang sinusinde ng Department of Labor and Employment ang deployment ng mga overseas Filipino workers sa Israel. Bunsod pa rin nga yan ng tensyon sa pagitan ng Israel forces at militanteng Palestinian. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, mahalaga ang ipatutupad na temporary suspension para obserbahan muna ang sitwasyon roon at masigurong ligtas sa mga OFWs kung matutuloy man ang kanilang pag-alis papunta sa naturang bansa. Ang pinakamatatamaan naman anya ng suspension ay ang 400 healthcare workers na nakatakda ng umalis ngayong buwan. Pero sa kabila ng temporary suspension, nilinaw pa rin ni Secretary Bello na walang ipinatutupad na deployment ban sa ngayon. Ongoing pa rin ang pagsasaayos ng mga requirements ng OFWs at ang processing ng application. Magpapatupad lang anya ng deployment ban sa Israel kapag sinabi na ng Department of Foreign Affairs na nasa alert level 3 na ang tensyon sa Israel at Gaza Strip. Sa inilabas naman na advisory ng DFA, sa ngayon, nasa alert level 1 ang gulo sa Israel at West Bank habang nasa alert level 2 naman sa Gaza Strip. Wala pa namang napapaulat na nasasaktan sa 30,000 na OFWs sa Israel at patuloy din na ang pagmamonitor ng labor attaché ng Pilipinas sa mga OFWs. Nananawagan ho ko sa inyo, Drilon, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Gatchalian, Villanueva, Nancy Binay, kayong mga korap, kayong mga senador na dead malang, wala kayong gagawing hakbang sa ginawa ni Trillanes sa pag-amin niya na itinuturo niya si Liberal Party Abnoy, yung presidente dati, presidenteng walang alam.